Alright. Ayan. Okay, naka-live na mga sir. Good evening. Good evening. DJ. Ayan na. Sige. Okay. Introhan mo, Rigel, pare. Okay, magandang gabi sa atin. Tsaka sa inyo na rin. Bale, pinakikilala natin si Jay Salamat ng Salamat Music Studio. Magandang gabi, Jay. Sir, salamat sa invitation. Okay, salamat din sa iyo. Bali, kasama natin siyempre ako, si Gelbax, si Paul, at si PJ. At ang bisita natin na si Jay Salamat. Bali, Jay, bigyan mo naman kami ng konting overview kung ano at sino si Jay Salamat. Ako po si Jay. Ako po ang business owner ng Salamat Music Studio. Drummer ng ang dating Don Juan. Ayan. And kailan ba nagsimula si Salamat Studio? Paano mo naisip to, pare? Matagal ko na, sir. Actually, pangarap ko tong music studio na to eh. Matagal na. Tapos, nag-start siya before pandemic. Siguro ko months lang before pandemic. Nung pag-open namin, after siguro ko 4 months, biglang tumama yung pandemic. So, shutdown siya. Nag-shutdown talaga siya. Makabangon ulit. So, parang almost 6 years? 7? Sir, ano na ba ngayon? Ano pa lang, kasi itong SMS, Salamat Music Studio, 4 years pa lang naman po kami ngayon. For 4 years. Okay. So, kamusta naman yung Salamat Music Studio? Maganda, sir. Padami yung mga clients natin. Tapos, mga banda nagre-record. Yun maganda, yung mga local, mas gumagawa na sila ng mga kanta nila. Mas nagre-record dito. Oo, nakikita ko nga, parang dinadayo ka pa eh. Mula, ako, Sorsogon. Yung nakahuli ko Madami. Pero, yung yung malamang kasi may banda ka rin, di ba? Pero yung pagkuha ng mga gamit, isang bagsakan lang o paunti-unti muna? Yung gamit sa studio, sir, isang bagsakan yun. Parang before kasi nitong business na to, may isa pa kaming business dati ng partner ko, parang pastry. Nagtitinda kami, tapos pumesto kami sa mall for a few months. Tapos nakundar ako yung mga gamit. Yun yung dito namin ininvest sa studio. Nagtry lang kami kasi hobby naman. Hanggang sa inopen namin sa public. Yan. Success hanggang ngayon. So bakit studio? Given na nag-form ka ng band before? Yes, sir. Tapos eventually nag-venture ka sa studio. Ano yung goal mo? Yung una talaga, sir, at the onset, for personal use ba muna yung studio or gusto mo kaagad i-commercialize yan para to discover other bands within the region? Actually, nung umpisa, sir, hindi ko talaga inisip magiging business siya. Parang kasi happy ko kasi galing nga nung medyo na busy, hindi na ako nakakapagbanda. Sabi ko, parang yung isang kong kwarto dito, gagawin parang music room. Parang, tutug-tug-tug lang, ganun. Nung nabuo yung studio, parang maganda talaga siya. Baka pwedeng, magpa-rehearsal tayo dito. Kumbaga, nakita mo, kompleto na no? Tapos, yun naman, may kumagat naman, may mga pumasok, hanggang, okay pala to. Tuloy-tuloy na, sir, hanggang ngayon. Nagsimula muna siya rehearsal. Rehearsal. O parang kasama na rin doon, parang kasama na yung mixing. Wala pa, sir. Wala pang recording nun.
rehearsal studio lang talaga siya muna. Kasi hindi pa ako nun marunong mag-mix, mag-produce, hindi pa. So parang Rigel, parang yung JV Music Studio, yung guest natin last week, yung Project 101. Yung music studio, it all started personal use muna. Tapos eventually they are planning of turning it into a commercial studio kasi yung equipments niya may recording capability na rin. Ganun yung nakikita ko dito. Although hindi pa nila kino-commercialize yung studio nila, pero doon din yung path na pupuntahan nila. So, ito yung nangyari ngayon sa SMS. Salamat. Sir, Ganun mismo. Okay. So given na yung I'm sorry, ano pangalan ng band? Ang dating Don Juan. Dating Don Juan. Okay. Kilala mo na ba yung The Ericksons, Circus Dive? Alam ko yung Circus Dive relatively new sila as a band, pero not necessarily yung mga members na new sa scene. Kasi alam ko they were from previous na mga grupo din na they formed a band, then came Circus Dive. Tapos yung ano pa ba yung naging guest natin, Rigel? Yung Atman Remorse. Atman Remorse. Ano yung naging connection mo? Bakit sila dyan nila napili mag-record ng songs? Wala pa. Personal kilala or siguro sir, medyo, before pa kasi yung studio na to, minsan na rin kaming nagkaka-taan din sa gig, nagkakasalubong, ganyan. Okay. Although hindi pa kami gano'n na magkakilala talaga, pero nagkikita na kami, yung mga mukha namin, kilala na namin. Tapos sa circle din ng friends, kakilala to, ganyan. So, doon nag-start yung connection. Solid talaga no? Tsaka hindi naman kalakihan yung namin, yung lugar namin. So pag yung music din dito, parang bawat circle dyan, connectado lang talaga sila. Ganun. So, sa madaling sabi, what you're saying, isang community, no? Maliit yung community. Isang community sila. Sakto lang siya, sakto lang. Solid. Magkakakilala lahat. Nakakilala. Paul, may katanungan? Napakatagal natin. Wala, yung kasi di ba may ibang recording studio na parang may specific or may nag-specialize sila sa certain genre lang ng music. Yung sa'yo, Sir Jay, ano siya? Kumbaga, for bands lang ba siya? Or pwede ba dyan yung mga, let's say, parang mga pop, R&B, yung mga ganon? Or specializing lang sa bands? Parang, hindi. Okay lang pumutol saglit. Nag-gets ko yung tanong ni Paul. Diba? Nag-gets ko yung tanong ni Paul Like yung Nuclear Blast Records. Diba? Purely, death metal lang sila, ganyan. Earache, ganyan. Diba? Parang, kasi syempre yung setup, diba? Ay, correct me if I'm wrong, Sir Jay. Pagka ba sa ganyang recording studio is may certain setup ba yan? Kumbaga, pag purely pang banda, or kung pwede siya pang mga ganun nga, yung mga R&B, pop, ano ba siya? May certain setup ba yan? Or pare-pareho lang naman? Yes sir, may ganun sir na studio, na recording studio. Depende kasi sir sa kanila eh. Minsan kasi kung ang forte na i-produce halimbawa R&B, sila tututok. Sa case ko naman sir, dito, sa akin, nag-a-accept ako ng kahit anong projects naman. Kaya, kumbaga, kaya ng studio. Oo. Kaya pa naman. Pero forte ko talaga, siguro masasabi ko sa akin, nasa rock talaga. Kaya bihira din ako minsan accept pag yung mga parang acoustic or yung genre. Okay. Yung Sir Jay, para mabigyan tayo ng kalinawan. Ano ba ang diferensya ng audio mixing tsaka ng audio mastering? Sa mixing, sir,
dyan natin inaayos yung na-record natin na mga signals. Halimbawa, yung raw tracks yung unedited yun. So, pag after mo ma-record, nakalatag yan lahat. So, dun mo siya aayusin, lilinisin, ibabalance yung levels, etc. Maglalagay ka na ng effects, mga compressors, and other plugins. Ganyan. Tapos sa mastering naman, sir, yung mix na audio na yon, yung mix mo, halimbawa, final mix na yon, after nun, saka na siya ima-master. Parang kumbaga, yun na yung process para before siya i-distribute sa mga streaming platforms. Ganun. Kumbaga yun na yung last step na para masabi na malinis na talaga yung pyesa, no? Yes, ganun. Sir. Kaiba talaga yung mixing sa mastering. Iba yung ginagawa sa mixing, iba yung ginagawa sa mastering. Okay. Kasi yung mastering buong song na yun, yung lahat ng elements na naririnig mo na wala ka ng, parang siyempre galing na siya sa mixing. So mixed na siya. I-master mo na lang siya. Parang okay. Pero ginagawa mo rin yung kunyari sa iba sila sa iba sila nagpa-mix tapos idadaling sa'yo para sa mastering. Pwede mo rin yan. Pwede din yung halimbawa ni-record nila sa iba, yung raw tracks nila. Since hindi mix, bibigyan nila sa akin yung mga stems nila o yung mga tracks audio files nila. Kasi mimix ko. Paano kung madumi yung pagkabigay sa papaulit mo pa o kayang plansyahin? Yeah. Pwede ako mag-request na pwedeng pa-retake nitong part kasi hindi talaga magagamit. Pwede, Project kung tatanggapin ko ba, nakadepende rin talaga sa akin. Kasi kung anong mahihirapan talaga at hindi kayang ibigay yung magandang output, may taswal hindi ko na nang tatanggapin din sila. So, ibig sabihin, no, sir, parang mas maganda na silang dumirekta, kumbaga, sa isang certain studio na doon na lahat gawin. Kasi parang dodoble lang yung effort nila at gastos, no? Oo, mismo. Tama ba? Ayun. Kasi talaga sa recording yung dapat malinis agad yung yung pumasok na signal. Malinis. Sige, sir. Ano naman, sir, yung ibig sabihin ng garbage in, garbage out? Yun, sir, yung kasabi ko pa lang. Dapat, once nagre-recording na tayo, yung papasok pa lang na input or yung signal na papasok sa input natin, malinis na yun. Kasi, kung ano yung pinasok mo doon, pag malinis yun, malinis din yung lalabas natin. Sa mixing, hindi mahirap i-mix, malinis. Kasi agad lahat. Yes. Okay. Yung output, maganda agad. Kasi malinis siya. Yung medyo sa segue lang ako ng konti, ha? Pero good question kanina yung kay Rigel. May natutunan ako doon ng bagya. Sa totoo lang. Thank you, Rigel, for that question. Solid yun. yung recording studio niyo ba, concentrated lang for bands seeking for recording their tracks? Or medyo out of the box kayo for, say for example, for campaign jingles, or could be potentially commercial jingles? Open pa kayo doon? Yes. Actually, ngayon, lately siguro sir, kahit last year pa, tumatanggap kami sir ng kahit ano. Nakapag-produce na kami ng campaign jingles, yung mga indie, parang mga Arthur Neri type, ganun. Tapos rocks, mga acoustic. Actually, madami. Kahit mga opisina, sir, nagre-record dito para sa opisina nila ng team song, festival, jingle, mga ganun. Lahat naman ngayon tinatanggap namin. Pero, kumukuha ako, outsource ako ng mas marunong sa akin. Halimbawa, maglalatag ng mga synths, yung parang mga keyboards or mga effects. Nag-hire ako sa
Okay. Kasi hindi ko naman forte talaga yung mga ganun. So, kailangan ko ng taong marunong para matulungan ako at may bigay ko yung gusto ng kliyente. Nax. Maganda yung sinabi mong yan. Napaka-humble nun. Siyempre, Despite satisfaction, di ba? Ilan na yung workforce ng SMS? Ngayon sir, dalawa lang kami. Kung sa... Seryoso yan? Dalawa. Actually, siya Two-man band? Ang nagpo-produce dito sa SMS, sir. Actually, nung una, ako lang talaga. Lahat. Pag-recording, ako magre-record. Mixing and mastering, ako lahat. Wala akong assistant. Walang katulong talaga. So, hindi ka natutulog? One-man army si sir. Mas nakakabuti ba yun na mag-isa ka lang o... Sa mga unang, siyempre, panahon, kailangan ko kasi yung experience eh. Kailangan Tama. field to it. Dito ako matututo. Parang, siyempre, experience is the best teacher. Dito Yes. kahit alam mo, kung wala ka namang experience, hindi mo pa natatry actual. Wala rin. Kaya talagang hinasa ko muna yung sarili kong makuha yung tamang paglagay ng mic, yung pag-input ng mga signal sa akin, gain staging, lahat ng kailangan ko matutunan. Sinolo ko muna siya. Hanggang mixing, master. Kaya lahat, yun. Grabe, parang ninamnam mo muna, no? Oo. Oo, para sa susunod, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Oo, sir. Para kung kagaya nung ganun, ngayon, pag kumukuha ako, may hinahire akong tumulong sa akin, ginaguide ko na lang siya ng mga steps ko or kung ano yung approach ko. Kasi bawat producer, sir, magkakaiba ng approach yan eh. Mm-hmm. Lahat. Hindi yan magkakaparehas. Tapos, iba't iba, kumbaga yung rules na follow nila. Wala naman talagang sinusunod sa music production. Talagang depende yan sa producer. Sa nag-mix. Kumbaga walang mali, Kumbaga kung ano lang yung nag-work talaga dun sa individual na yan, no? Pero sir, question ko, since wala akong idea dito eh, pero for example, gano'ng katagal matapos gumawa ng, let's say, matapos mo yung isang kanta? For example, normally. Full band sila. Drums, 2 gitara, 1 lead, 1 bass. Pulse. Tumatagal yan sa akin, sir, ng mga 2 to 3 weeks. Minsan sobra. Isang kanta lang yun, sir? Isang kanta lang. Tagal pala, no? Tagal. Alam ko mga 2 Kala ko araw days lang. Oo. Tagal pala. Hindi, kung si Sir lang talaga mag-isa, no? Na nagmi-mix. Oo nga, no? Sir Jay, paano yun? Kung dati sabi mo mag-isa ka lang, edi ang tagal palang ginagawa. Let's say, for example, 5 kanta. Matagal, sir. Matagal. Tagal, ano? Kaya, Jopper nga na-experience na yun ng matagal ko talagang na-release sa kanila yung isang kanta nila. Siguro kung minsan, inabot din talaga ng buwan minsan. Isang kanta lang yun, sir, ha? Dami kong gusto tanungin dito. Dami kong gusto tanungin, lalo na sa The Ericsons, kung paano nila nag-go through yung mga nila. Kasi ang kulit-kulit ng bandang yan. Ang dami pwede mabooking dyan. Pero hindi na natin pag-uusapan ng live yan. Pero yun lang. Anyway. Ay, ako nga pala. Sige. Sige, Rogel, Pat. Go ahead. Sige. Ano lang, yung mga nag-comment, si Jovan Madrilejos. Kuya Jay, pansinin mo naman ako. Nagpapapansin si Jovan, si Jay. Tapos si Arienda Toy ng Atman Remorse. Pawash-out daw, Kuya Jay. Hoy, si Toy. Si Toy. Atman. Sir Toy. Good evening sa iyo, sir. Happy Sunday. Good evening. Anong tatanong sinisunod? Si Paul? Ha? Hindi ako. Ikaw, okay. Ano yan? Hindi. Wala. Okay, yung 2 to 3 weeks per song, no? Para mapulido siya. Para malinis. Hindi naman, sir, sa kung gaano kakomplikado yung kanta or yung mga elements na nakalagay sa kanta, sir. Kasi minsan, na simple
lang din talaga, full band. Pero simple lang talaga sila. Yun, mas mabilis yun matapos, sir. Hindi siya yan pwedeng sa- no? Hindi siya pwedeng i-templatize, no? Hindi, Parang- sir. Bawat mix talaga, fresh start yan sa mixing. Hindi mo siya pwedeng i-drag ko na lang sa lahat ng ganun. Halimbawa, kahit isang banda lang, sir. Isang banda lang. 2 kanta, halimbawa ni-record nila. Yung mix ko sa unang kanta nila, hindi ko pwedeng yun lang din ang ilagay ko sa mix sa isang kanta nila. Kasi magkaiba din eh. Yung characteristics ng song. Yung feel, lahat magkaiba. So, 0. Start ka talaga sa umpisa mag-mix. Shit. Ganun. Pag titignan mo, audio mixing, mastering, parang ang dali lang yan eh. Pero kung hihimayin mo, napaka-komplikado eh. Gado, sir. Naisip ko lang, no? Paano kaya yung kung yung banda ang dami? Let's say, parang, halimbawa, Slipknot. Ang dami nun, di ba? Radioactive sa Go. Di ba? Radioactive sa Go Project. Pinigpikan, di ba? Yung mga ganun. Hindi. Gusto ko sundutan yung question ni Paul. Paano yung, as a recording studio, paano yung hinahandle yung gano'n? Yung range ng members ng isang banda. Oo nga pala, no? Tama, good Per question. instrument, yung pinag-uusapan natin. Paano hinahandle ng isang music studio yung gano'n? Say for example, yung Radioactive, biglang nag-decide na mag-record ng full length, no? Sabihin natin full length sa inyo, sa SMS. Yung, alin sir, yung mga instruments nila, kung gano'n sila karami. Yes, sir. Oh. Oo. Recording naman kasi sir, track by track, pwedeng track by track yung recording. Meaning nun, paisa-isa yung magre-record. Halimbawa, i-record ko muna yung drums. Record ng drums, gitara na, bass, or kung may kulin sila, keyboard. Per instrument talaga, no? Kaya kahit gaano sila karami na members, kayang-kaya yun kasi paisa-isa lang naman din nare-record. Tapos, i-mix na, yan, doon na sa mix yun. May mix na yun lahat para maghalo-halo sila doon at mabalance. If that happens, Sir J, Yes, makakatulog ka pa ba? Nakakatulog pa naman, sir. Ito pa. Pag may mga ganong project, tingin mo, makakatulog ka pa ba? Sir, actually, ang mixing ko, pitik-pitik lang yan, sir. Kasi hindi ka pwede mag-mix ng... Actually, ang 1 hour 30 minutes, sir, na pag-mix, mahaba na yan eh. Oh, okay. Oo. Mapagod rin yung tenga. Oo. The more na pagod yung tenga, the more na hindi mo na maririnig yung frequency. Oo, tama naman. Oo, may Parang point. pagtapos nun, parang i-clear Pahinga out na mo muna yung... Pahinga, oo. Break muna or matulog muna. Tapos after 3 hours, Tama. ulit. Ganun na lang, sir. Pitik-pitik. Kaya pala matagal 3 weeks. 3 weeks. Hindi, oo. At saka given yung manpower nila, 2 lang silang tumitira nun, men. Oo. Hindi, Tapos nabilis yung na ako kay Sir outcome- G. Sabi niya, Oy, dati by the isa way, lang siya. Napakinggan ko yung album ng, napakinggan ko yung mga tracks ng Circus, ng Ericssons. Itong crew namin ngayon sa local brew, Paul and then Rigel. Napakinggan namin sila, yung Bicol represent. Ang linis. Ang linis. Ang linis talaga nila. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Tapos ngayon, gulat ako na 2 lang pala kayo tumitira dyan sa studio. Yung Di ba? Sir, solo ko yun. Solo lang yun. Oh, solo pa pala. Oo, Pag di ba? ganung banda, kaya ako pag mga banda, pag nasa rock, alternative, punk, solo ko lang yan ginagawa, sir. Lahat. Okay. Yung mga... Okay, so for... Sorry, sir. Go ahead. Oh, yun lang, sir. Okay, narinig ko kanina, 4 years na yung SMS. Yes, sir. Turning 4 at palang ata sa February. Parang 4 years na kami sa February ngayon. Next year. Okay, ngayon, so siguro I assume 2020, no? 2024, 2 pa rin kayo. Ano ba to? Nag-enjoy ba kayo? Or mas gusto nyo na 2 lang kayo? Or isa ka na nagmamando ng recording, naglilinis? Actually, sir, Do you plan of,
expanding your workforce to, to a group para mas maging konti yung magiging yung natin duration ng pag-release natin ng songs instead of 2 weeks to 3 weeks, parang gano'n. Or gusto nyo, kasi nakikita ko yung again, nag-assume lang ako parang gusto nyo personalize yung dating Gusto nyo, kayo mismo yung maglilinis nito para swabe pag-release. Correct me if I'm wrong, tama ba yung assumption ko? Tama, sure. Tama yung ganun. Yun mismo yun. Pero yung sabi kong dalawa, sir, actually hindi siya parang dalawa kami ngayon kasi on call siya. Parang kinukuha ko lang siya pag yung mga genre na hindi ko forte. Pag labas sa genre ko, mga R&B, ganyan. Saka lang siya papasok. Pero, so what the fuck? So mag-isa ka lang talaga? Talagang mag-isa ka lang. Talagang mag-isa ka pa lang. Ka lang pala. Pero sabi ni Sir TJ, nasa plano naman yan. Kasi sa business talaga. Kailangan mo mag-expand para mas umuti yung service mo. Pero ngayon, mag-isa ka lang talaga, dude. Isa lang yan, sir. Solo. Kaya lupit na ito. Nagsasabay-sabay ko yan ng mga project, sir. Halimbawa, ito munang banda ngayon, mamaya yung opisina naman, banda ulit. Yan sa tunga. Ang galing. May background ka rito, Brad? Or itong studio mo yung first mo? Kumbaga dyan mo na siya natutunan. Hintay lang natin. Kailangan si Jay. Nag-stack up. Nag-stack up yata. Ay, kala ko sa akin. Akala ko rin ako eh. Sige. TJ, yung Pero, hindi, habang hinihintay natin si Sir Jay, ang lupit nun, men. Ang trabaho nun. Kaya, medyo kine-question ko yung tulog niya eh. Yung pahinga niya. Tapos, sinabi niya kanina dalawa, okay. Doon pala sa dalawa, nang sinabi niya dalawa sila, medyo na ako nag-alangan na ako. Sabi ko, kahit dalawa sila, medyo mahirap yun. Oo. Tapos, nung nag-grind pa tayo ng konti, pumasok pa tayo ng konti sa process nila, it turns out na mag-isa lang talaga siya. Di ba? Oo. Ano lang pala, no? Yung tao lang pala na kinukuha niya is pag hindi niya lang forte. Oo, di ba? Sir Jay, are you back? Sir, nawala lang yung line. Ayun. Okay. So, nasan ba yung tanong ko kanina? Sorry, where was I? Yung mga bato. Pero sir, may question ako kay Sir Jay. Sir Jay, halimbawa may for example, may band or na plano mag-recording sa studio mo. Anong first step nila? Kailangan ba magpadala muna sila ng demo? Kailangan mo muna bang marinig kung ano yung tugtugan nila or what? Parang criteria, no? Sir, minsan humihingi ako ng reference track or yung kahit draft lang, sir. Kailangan ko kasi marinig yun para yung alam ko na yung isa-set up ko pagdating nila. Yan yung mga gagawin ko. Importante yung ganun. Para ready na, no? Okay. Ginagawa. Ano ka din, sir? Parang yung pagiging audio engineer mo, ano to? Self-learned o parang kumuha pa ng course para matutunan to? Self-taught din ako ilang years. Tapos may mga kakilala din akong mga producer na kagaya ko. Sharing lang ng knowledge. Exchanging knowledge na lang, no? Yun yung pinaka Pero self-taught lang talaga, sir. Parang nag-umpisa lang to sa parang na-curious lang ako paano ba talaga mag-record. Parang ganda pag malinis na yung mic. Ganun. Doon yung nag-umpisa eh. Ganun. Bakit pag gusto mo talagang matutunan. Oo. Pag gusto mo talaga, sir, matutunan. Talagang gagaling ka naman dyan eh. Katitigil matuto. Tsatsagain mo lang talaga, no? Kasi di ba, syempre, yung mga ginagamit ninyo na mga
equipments, nag-upgrade pa, nag-update yan, di ba? Yes. So, continuous learning din. Yes, sir. Oo. Nang katapusang Oo. pag-aaral. Okay, may question dito sa comment section. Na-highlight ako dito eh. Actually, this is a good question. Coming from Vic Lagman. Maganda din pag collaboration sa pag-mix. Minsan kasi yung ideas nako-complement din. Talaga, di ba, Jay? Yes, sir. Ano yung ano mo rito? Komentaryo mo rito, pare? Tama, sir. Yan talaga. Oo. Kaya, halimbawa yung pag hindi ko talaga forte yung kanta, halimbawa sabihin natin R&B, medyo malambot, kukuha ako nung taong yun para mabigyan niya ako ng idea. And from him, matututo ako na, ganito pala yung nilalagay na tunog. Ganito pala yung ganito pala yung, ganito nila ginagawa yung kanta para magtunog na ganun. So, doon natututo ako. Kaya magandang bagay talaga yung collaboration na yan, sir. Sa ibang kapwa producers namin. Ganyan. Parang nasa labas ka rin ng box mo eh. Matututo ka rin ng iba. Ganda. Pero importante din dyan, Jay, yung yung pag-mix, yung sa EQ, sa compression, tsaka sa reverb. Tama po ba? Pinaka-importante, sir, yung syempre EQ. Diyan, yan ang pinaka susi sa lahat eh. Pag maganda yung pagkaka-balance yung sa EQ, maganda yung pagkaka-EQ mo nung kanta. Yun, maganda na yun. Balance sa tenga. Wala na problema. May ano bang tawag dito? May strategiya rin ba yung pagdating sa mixing process para mabalanse tsaka yung dynamic mix nun para ma-avoid yung syempre yung nagki-clipping, mga ganun. Kasi minsan 'di ba parang wala. Ayan. Ulitin ko ulit yung pagdating sa sa mixing process, Jay, yes, sir. Kailangan ba o ano yung mga strategy mo para ma-achieve yung pagbalance tsaka yung dynamic mix para maiwasan natin yung pagkiklip ng mga instrumento o nung mga... Actually, yung topic na yan, napaka-broad niyan eh. Napakalawak niya. Kasi madaming approach dyan talaga, sir. Magkakaiba din, gaya nung lahat ng producer magkakaibang approach nila. Pero sa akin, siguro ko, halos rin naman lahat ng producers, ang pinaka unang steps, syempre, yung gain staging na tinatawag. Yung staging, dapat dun, balansin agad yung yung signal na papasok sa'yo para maiwasan mo yung nagkiklip, yung basag, or yung masyadong mahina. Pag masyadong mahina yung signal mo, mas napipick up niya yung noise from the device na ginagamit mo. Kasi meron naman talaga yung noise lahat. So, dapat makuha mo yung tamang timpla ng gain para ang papasok sa yung signal kung ano yung hinihingi mo. Hindi siya wala siya masyadong coloration, wala siya masyadong kung ano. Parang yung quality niya, yung hinahangad mong marinig, yun lang din talaga. Para balance siya. Yung approach mo naman sa sa mastering, sir. Pagdating naman sa mga distribution ng formats gaya ng sa vinyl, sa CD, tapos sa mga cassette tapes. So, iba pa rin yun. O iba pa rin yung templada nun. Magkaiba naman, sir, yun. Parang sa mastering kasi parang kumbaga halimbawa, sir, ganito na lang. Palagay na natin, nagluto ka ng isang dish. Yung process ng pagluluto mo sa dish, yun yung mixing natin. Okay. Yung pag-plating mo, yun yung mastering. Kasi yun ay ipe-present mo, no? Yun yung madaling
para sa pinakamadaling paraan para maintindihan. Oo. Luluto, sir. Oo. Ganun lang yun. Yun na yung isa-serve mo eh. Yun na yung final product mo, di ba? Bibigay mo sa kliyente mo. Oo. Oo. So, ang approach ko naman dyan, sir, madami kasi yan. Siyempre, sa mastering, mag-EQ pa rin tayo. Diyan na papasok yung maglalagay na rin tayo ng stereo widening. Siyempre, final output na yun. Dapat maganda na yung tunog niya sa earphones, mga nakakarinig. Yan na yung mga limiters. Ano pa ba? Basta madami pa, sir, yung mga kailangan. Mga saturation, ganyan. Para yung pinaka-final product, yun na yung maririnig ng tao. Yun na yung maririnig ng karamihan. So, dapat balanse na siya sa kahit anong playback systems. Sa cellphone, sa earphones, sa speakers. Ganon. Doon natin yun binabalanse sa mastering. Nung nag-umpisa ka pa, sige, ikaw muna. Sorry, Rigel. Go ahead. Sige. What I was saying is that tingin ko hindi ko na-gets yung huling question dito. Saan mo natutunan to, pare? In layman's term, itong pinag-aagawa mo ngayon sa recording studio mo, kanina ka humugot ng karunungan dito? Paano mo nagagawa to ng in a way na parang na-perfect mo siya? Given na this is your first gig sa studio? Yes, sir. Sir? Or, kasi marami tayong mga musikero na na music studio. Pero hindi kagad nila nagagawa hindi nila na-perfect. Yes, sir. Kagad. I'm not saying na yung SMS is perfect kagad at the onset. Yes, sir. Pero given the fact na yung workforce nila is siya lang, and then pag kailangan niya ng tulong at some certain areas, doon siya huhugot ng pangalawa. Paano mo na-manage to na 4 years na ikaw lang yung mag-isa, given the fact na ito yung first gig mo sa music studio? Ganun nga, sir. Siguro, sir, masyado akong gutom matuto. Gusto ko lang talaga matuto. Gusto ko nga yung nahihirapan din ako minsan kasi doon din talaga ako natututo. So, sa 4 years na span na yun, na ako lang talaga, gutom na gutom ako matuto. So, sa madaling sabi, sir, saan ko siya natutunan? Ako lang, sir. Nakakalikot. Research lang, no, sir? Oo. Kasi, ang pinaka, naman kasi dyan talaga, sir, pag nagawa mo na siya ng actual, pag nasa harap ng kliyente mo. Kasi yung research, magbabasa ako ng ganito pala mag-EQ, ganito pala mag-ganyan. Pag dumating na yung kliyente mo, mag-iiba pa yan. Hindi yan yung, kung ano yung binasa mo, yun lang yung gagawin. Yun na yung Tama. Oo. Sa field ka talaga matututo. So, sa 4 years na yun, hanggang ngayon, so, nagtatry ako ng iba't ibang approach. Madami. Actually, sir, ngayon, iba na yung approach ko ngayon than before. So, yung kaya kong sabihin na yung mix ko ngayon, mas maganda na talaga siya. And, nagtatry na ako ng ibang approach. So, ina-apply ko na lang siya. Lahat ng nalaman ko, lahat ng natutunan ko sa ginagawa ko. So, ganun yun, sir. Pero nung nag-uumpisa ka pa, Jay, ano yung mga common mistakes na nagawa mo dati? Ano ba? Na parang akala mo okay na to pero hindi pa pala. Akala ko okay na yung sa EQ yan, sir. Pag nagsisimula ka pa lang kasi mag-mix, parang hindi pa masyado trained yung okay na yung mix, okay na yung low end, okay na yung mid, tapos okay na yung highs. So, pag pinapakinggan ko yung mga mix ko 3 years ago, 2 years ago, pag pinapakinggan ko, ang talim pala. Tapos minsan, ang payat ng mix, kulang pala siya sa low end. Minsan, lubog. Paking siya ng mid
frequencies, masyadong mataas yung highs, masyadong mataas yung lows. Yun, ganun. Doon ako nagkakaroon ng problema kasi hindi pa ganun ka-trained yung ears ko noon. Siguro, naman habang ginagawa ko to, medyo natututo pa rin yung tenga ko makinig ng mga frequencies na kailangan ko lang marinig. At yung mga frequencies na kailangan kong alisin at kailangan kong itaas. So hanggang ngayon, yung pa rin yung pinag-aaralan ko yung mix eh. Kung ano yung frequencies na kailangan mong ibaba, ano yung frequencies na kailangan mong itaas para maging balance yung mix. Ganun. Sige. Ano naman pala yung ano mo? Ma-share mo sa mga gustong matuto dyan. Yung mga ma-advise mo lang sa mga gustong matuto maging audio engineer. Nawala pre. Wala ata si Sir J. Pero ano, no? Puta, one-man army, no? One-man army. Di rin madali, di ba? Hindi rin. Medyo mabigat yan. Kumbaga, pinapahinga ko siya eh. Ako normally pag mga stream natin, Paul, Rigel, madaldal ako eh. Pero dito natututo ako, nakikinig ako. Ayoko sumabat eh. Kasi gusto ko rin matuto. Kasi interesado rin kasi ako sa mixing. Yun. Tapos, yung nagpalalapan nitong interest ko, mag-isa lang siya. Majority of the time. Ihugot lang siya ng isang tao para assist mabuo lang. Assist lang. So, pero yung binobroadcast niya, dalawa daw sila. Pero in reality, isa lang. Puta na, that is something else, man. That is something else. Puta. Ayun. Nakakatuwa lang din pakinggan. Pero, after nito, I guess I still have a few more questions SMS sa studio, per se. Pero I'd like to transition these questions of mine. Siguro, kayo rin naman, Paul, pati Rigel, meron din kayong mga pending questions din. After ng mga pending questions natin, transition natin sa banda niya. Okay lang ba yan? Oo naman. Sana may audio tayo para mapatugtog natin, di ba? Sir J, may time ka pa ba? Baka may projects ka pa. Hindi, meron pa yan. Sige, kilalanin na ba natin yung ang dating Don Juan? O sige, are we still waiting for Sir J? Diyan na yata si Sir J. Andiyan na ba? Oo. Sir J, okay lang ba? Medyo introhan natin yun, ano? Or may, hindi, teka, before we get into that, Paul or Rigel, may questions pa ba kayo sa SMS? Ako, may isa. Ayun, sige, go ahead. Go ahead, Paul. Sige, sir. Ganito. Siyempre, hindi naman siguro lahat ng mga nagbabalak na mag-recording is mga gamay na nila yung ganyang klase ng step, di ba? Kumbaga, Sir J, kumbaga doon sa mga nagpaplano na baguhan pa lang sa recording or magplanong mag-recording sa studio mo, anong kailangan nilang gawing preparation, anong advice para maging smooth yung recording nila sa studio mo? So, madaling sabi, requirements, no? Parang ganun, yung mga preparations. Siyempre, sir, dapat bago sila pumunta dito at mag-record, praktisado na talaga nila. Hindi lang dapat malinis na nilang okay. Hindi rin sila mahirapan sa recording. At isa pa siya, yung pinaka nagugulat karamihan ng nagre-record dito. Pag nagre-recording kasi may metronome kami o yung click track. Yung click. Ang importante niyan, sir, sa recording para on time lahat. Para mas tight yung music natin. Siyempre, kailangan natin ng click track. So, nagugulat
Kailangan pala ng metronome. Metronome. Pero minsan kasi may mga musician na hindi marunong din sumunod dun, di ba? Yung talagang, di ba meron? Meron. Tama ba ako? Ako ng ganyan. Oo. Pero meron, di ba, Sir J? Meron ba talaga? Po, merong ganun. Mahirap yan sa part ng producer, sir, or sa nag-mix. Yung hindi marunong sumunod sa metronome, no? Yung track na ginamit. Kasi yung pag-line up sa mixing, halimbawa, medyo na... Kasi pag hindi kayo nag-click track, malaki yung chancer na nahuhuli yung pasok ng bass. Bumagsak na yung drum, hindi pa Oo. bagsak yung gitara. Kumbaga hindi naka-sequence talaga yung tugtugan nyo, no? Oo. Yun, i-adjust lahat. Kung hindi ka naka-click track, so isa-isahin mo talaga bawat kantong yun. Kung hindi talaga pasok, Wala talaga. tapo na yun, natap na yun. So, kailangan pang i-identify mo, Sir J, kung anong BPM yung gamit. Yes, sir. Oo. Minsan dito na rin sa studio, may app naman, sir, tinatap lang. Tapos kung hindi na sila dun, sa BPM na, yun na yung gagamitin namin. So, yun, kailangan as much as possible, sobrang prepared nila bago pumunta dito. As in, malinis na nila natutugtog, tapos super kabisado nila. Manta. At saka Hindi dapat nila. Hindi, tama din. Hindi na magpapaligoy-ligoy. Papasok ka ng recording. Respeto na lang. Ayusin nyo na lang yung Oo nga, oo. Total, kanta nyo naman yan eh. Yes. So, kung ano yung pinasok mo dyan, yun yung lalabas sa inyo eh. Oo. Kung pwedeng hindi nyo ginalingan sa recording, hindi nyo binigay yung best efforts nyo, tapos gusto nyong marinig, maganda. Di ba? Oo. Yan ang problema rin kasi kadalasan na na-encounter ng mga producer eh. Yung banda, hindi masyadong magaling. Tapos, i-expect sila ng mataas dun sa ginawa nila. Kasi pumasok sila ng recording studio. Actually, hindi. Kumbaga, yun expectation. Yung term ko na hindi sila magaling. Actually, may magaling naman din sila. Hindi lang nila practice at hindi nila binigay yung best effort nila sa recording. Tapos mag-expect sila ng mataas. So, yung mga producer na yan, wala naman magic, wala kaming Oo. Tingin ko naging humble din dito sa part na to si Sir J eh. Kasi meron din siguro mga so-so naman. Hindi naman sa may mga so-so na banda. Saka totoo naman. Meron silang mga ganitong mga pieces. Then they signed na makapag-record. Then they are expecting paglabas nila ng pinto na pulido na yung kanta nila. I mean, recording studio yan. They can do, kumaga, pwede ka nila tulungan, pero hindi nila kayang mag-magic. Well, they can. Pero in the end, syempre yung yun pa rin, talent nyo pa rin. Maririnig kung ano yung nilagay nyo dyan, yun yung maririnig nila. Kung bagay, yun pa rin talaga yung ang tawag nila ron? Yung materials pa rin nila talaga ilalabas doon no? Kumbaga ikaw lang yung nag-a-arrange. Okay. Siguro yung exception lang dyan. Pag yung Sex Pistols pumasok sa Salamat Music Studio, sabog sila tumugtog eh. Pero paglabas nila ng pinto, sabog pa rin yung recording nila. It's okay. Because they are Sex Pistols. Ang ganda pa rin ang tunog nila. Yung parang quality naman kasi talaga ng tugtugan nila is parang raw. Yeah. Di ba? Yun na lang talaga yun eh. Parang yung di ba yung Super Joint Ritual? Yes. Kung narinig mo siya, puta parang parang ni-record lang talaga siya sa rehearsal studio na alam mo yun, parang yun na yun. Parang ganun lang eh. Actually, ang ganda ng sinabi ni Paul, which gusto ko tanungin din kay Sir J. Paano mo ma-identify yung raw na tunog? Oo, yun nga eh. Paano nire-record yun? sa masasabi mong pangit na tunog? Yung alin sir, yung raw na tunog? Yung parang Kasi sabihin natin yung Nirvana, ganyan. Diba? Marami silang mga pang-garage. Hindi. Yung mga garage type na mga nila, ng mga songs nila. Baka depende sir sa genre eh. Halimbawa yung grunge, wala ka naman talagang masyadong processing na gagawa nun. Kasi yun na talaga siya.
Oo. Yun ang nagbibigay ng flavor sa grunge Kung kailangan nila na medyo maingay talaga sila. Yun ang ilalagay natin. Ganun. Pero minimix pa rin yun, sir. Kasi pag pinakinggan mo yung record kahit Nirvana, maganda sa tenga Kahit maingay yan, masarap sa tenga. Kahit naman yung yung in-example ko kanina Super Joint Ritual Pagka pinakinggan mo siya, napaka-raw nung tunog niya. Alam mo yung tunog ng cymbals niya, alam mong parang hindi nilinis alam mo yun. Pero malinis yung tugtugan Sir, so kahit raw siya, di ba? At yan minimix, sir. Kasi pag balanse lang talaga yan, kahit maingay na tugtugan, masarap yan sa tenga. Oo. Ganun yan, sir. Okay. Siguro hindi linis lang, no? Pagdating sa mga genre naman, yari, R&B, hip-hop, rock, o kung ano man, ano yung pinakamahirap na, sa tingin mo, yung pinakamahirap plansyahin? Yung mga mellow, sir. Yung malinis masyado. Mga Christian Bautista na mga type. Yung masyadong malinis. So, pag rock, matatakluban niya ng mga drive ng gitara Ay, kahit narinig yung pag-ubo nung nasa likod, record narinig. Pag pinasukan mo ng drive yan, matatago siya. Pero pag mellow, parang ganyan, sir, sabi mga Christian Bautista. Yung mga ganyan ang produce mo, dapat malinaw yung boses dyan mga ballad, no? Narinig na umubo dyan sa record, talagang mahalata nilang may umubo dyan. Yan ang mga mahirap, sir, yung mga nasa mellow side ng music na genre. Pero tingin mo, yung sabihin natin si Rigel, mag-decide maging solo artist. Maging Jed Madela. Kaya ba ng Salamat Music Studio i-record yung short tracks na magiging album ni Rigel? Tatanggapin mo ba, Sir Jay? Tatanggapin mo ba? Jed Madela. Example lang, Brad. Kaya din, sir. Kaya naman yan. Kaya naman pala, Rigel. Pero mas matrabaho over sa 5-piece na banda. Mas matrabaho. Actually, sir, mas matrabaho halimbawa 2-piece lang. Isang acoustic tapos vocal. Oo. Trabaho yung full band. MYFP parang. Kasi wala kang pantago, sir. Ganun ba yun? Yes, sir. Dapat maganda. Crystal clear din ng tumatahol na aso sa background. Mas mahirap. Actually, nung tinanong mo yan, TJ, naisip ko na ang sasagot ni Sir Jay is yung mga ang iniisip ko nga kanina yung mga ballad Yun na yung sinabi niya, mellow. Diba? Kasi nga naman, diba? Actually, ang dami ko natututunan ngayon Tahimik ako. Actually, Sir Jay, sa stream na ako yung madaldal talaga nakakaano talaga Pero this time around, talagang medyo nagle-laid back ako, nakikinig ako. Although madaldal pa rin, pero marami kasi ako natutunan. Tulad nito na lang na mas mahirap pa pala yung balladeer na recording over sa band. 5-piece yung pinag-uusapan natin 5 instrumento, di ba? Over sa kumakanta lang ng something in the way you look at me. Paano pa pag-acapella, pre? Hindi, mas mahirap pa pala yan sa recording piece. Mas tedious pa pala siya. So, wala lang. Parang, ang dami ko natutunan. Anyway, naka-record naman to. So, pwede kayo playback. Okay, sige. May question pa ba kayo sa SMS? Rigel, Paul. Okay na ako. Yun lang, satisfied yung na ako. huli. Naputol tayo kanina Yung ano lang naman, Jay. Kung ano yung ma-advise mo sa mga gustong maging audio engineer. Yan lang. Sa mga aspiring. Advice ba? Advice lang. Pag-aralan nyo yung mga, syempre, lahat ng kailangan yung matutunan sa pagpuproduce ng music. Siyempre, tapos hindi siya ganun lang kadali, pero ang pinaka-importante dyan, dapat masipag ka mag-aral, tapos lagi gustong matuto.
Kasi pag hindi ka tumigil mag-aral at gutom kang matuto, magagawa mo yung mga gusto mong magawa. Gusto mong marinig, ma-achieve mo na yan. Sa umpisa, hindi yan magiging mafu-frustrate ka, maiinis ka sa sarili mo kasi hindi mo naririnig ng maganda yung ginagawa mo. Pero habang tumatagal, pag hindi ka tumigil mag-aral, lagi ka lang gutom matuto, mag-i-improve at mag-i-improve ka. Mararating mo rin yung goal mo, yung tenga mo. Yan. Pero dumating din sa point na sa'yo, Sir Jay, parang medyo napu-frustrate ka rin. Madaming beses, sir. Hanggang ngayon, nagaganyan pa rin ako. At after 4 years, no? sir. Kasi nga, continuous learning siya, bro. Gantong trabaho. Masyadong stressful. Tsaka pag-aralan nilang wag masyadong matulog na mahaba, no, sir? Oo, ganun. Bago tayo sa bonus natin na shoutout ko lang tong si Yui Gray. Sabi sa'yo, Sir Jay, idol ko po yan. Si Shaina, of course. Shawi daw. Tapos, sabi ni Yui Gray, humble talaga yan. Ang dami na niyan, may magic. Double meaning ba yun? Okay. Sa mixing yun, bro. Sa mixing. Tapos, Mac Valoyas Kamagay. Idol. Yan. Sige. Okay. Yung ang dating Don Juan, sir, pabigay lang din ng overview kung sino ba ang dating Don Juan, sino yung mga members nun, sir. Okay, ang dating Don Juan, ngayon, ang roster namin, 5 na lang kami ngayon sa banda. So, ako, yung drummer, yung vocalist namin, si Yui Gray, yung guitarist namin, isang lead guitarist namin, si Jovan, yung rhythm guitarist namin, si Matthew, tapos yung isang guitarist namin is si RJ. So, bale, meron kaming 3 gitarista, vocalista, bassista, tapos ako. Pero yung bass namin ngayon is parang naka-digital na lang kami ngayon since looking for bassista. Yan. Paano sila nagsimula, sir? Paano kayo nagbuo? Paano kayo nagkakilala? Sir, magkakabanda na rin kami. 4 kasi kami niyan, sir. Yung vocalista namin, ako, tapos yung isang gitarista si Jovan, tapos yung bassista namin. May banda na kami dati. Don Juan yung pangalan. Okay. Tigil yung banda na yun na Don Juan ng ilang taon. And nung naisipan naming buhayin ulit yung banda, yun na yung naging pangalan namin. Kaya siya ang dating Don Juan. Kasi dati, Don Juan yung pangalan namin. Ginawa lang na namin dating Don Juan. So, yun, kakakilala lang kami kaya magkakabanda pa rin kami ngayon. For sure, dumadayo na rin kayo rito. Nagkakaroon na rin kayo ng gig dito sa Maynila, no? Ang tinugtugan dyan, yung last namin tugtog sa Centris sa Iton. Sa Iton Centris. Kapang Manila. Sa Iton Centris. Dito sa Quezon Ave. EDSA? EDSA? Tama ba? Tama. Eton Centris, pare. Eton Centris, di ba? Walang basta yung sa may baba EDSA. mas malapit. Ngayon, laging tumutugtog. Metro Manila. Guess ko kayo next, bro. Anyway, anong gusto mong patugtugin natin? Ano bang ilan ba yung music videos na, pre? Hindi, teka lang. Ay. Sorry, pare. Medyo busy ako eh. Ano yung influence? Ewan ko, natanong mo na ba ito, Phil? Ano yung tugtugan na kami, sir? Pop punk. Pop punk concentrated sa anong genre? I mean, ano yung influence niya? Influence namin, sir, iba-iba eh. Marami. Sa akin, mga Neck Deep,
The Story So Far, kasi bukod Belmont, ganyan. Magkakaiba, sir. Yung iba, may influence din kami na dati kasi tugtugan namin nasa alternative rock. Okay. So, parang nag-fuse lang yung ngayon, tapos yung noon. So, yun, ganun. Active pa rin ba sila ngayon? Kayo ngayon? Active na active, sir. Ang dating Don Juan. May band page kami. Search nyo na lang, sir. Or yung mga I-share mo na lang mamaya para ano natin. Sige nga, Rigel. Patikimin natin yung audience. Sige. Umpisahan ba natin sa lagi? O tayo lang? Walang, sir. Tayo lang. Pwede yun. Mas sige. square. Tayo lang. Ang dating Don Juan. Ang gabing magkasama, wala nang
Solid. Meron pa. Kulit. Sino nakaisip ng konsepto na yan? Umalis namin, siya ang nagdidirect. Ayos yung pagkakagawa. Anong year to ni-release, brother? Anong year ba yun? Limot ko na eh. Comment na lang yung vocalista namin kung nanonood ka mo anong year. Years ago na ata yan, sir. Pero, is this your first release? Sir, ang first release namin is yung Parang Langit na, ang title niya. Okay. First release namin. Pero dito, specifically, ano yung naging motive nyo? Ano yung motive ng song? Saan, sir? Bakit may chicks and then at the end, bakit may boys? Or humor lang siya? Parang, sir, humor lang din. Tapos, ang concept niyan, parang love story yan eh. Ayaw naman namin gawing parang love story talaga siya. So, yung parang ga-hallucinate lang pala yung guy. May gusto ko i-share pero hindi ko na i-share. Joke lang. Pero ang galing. Sino yung director? Nag-hire ba kayo ng director? Nag-hire ba kayo ng production crew for this? Or internal lang lahat to? Lahat kayo magkakaibigan, kayo lang gumawa nito? Sir? Pero I must say, ang galing 2022 daw. 2022. Years ago. Sa production, sir, kami lang din. Bali, nag-hire na lang kami ng videographer lang. Kasi ang nag-edit niyan, ang nagsusulat ng script, na nag-iisip ng lahat ng gagawin dyan sa MV, yung vocalista namin, pati editing, siya na rin. Siya, pagdating sa MV, porte niya yun. Nandun siya. Ito yung si Yui. Yes sir, yan si Yui. Gusto ko lang din i-acknowledge yung mga ibang nagko-comment dito. I'm actually expecting for the Ericksons to be fully engaged dito sa stream natin ngayon. Pero finally, nandito si Jopper. Jopper! Magparamdam ka, hindi ka pa nagko-comment. Pero, comment si Jopper. Comment na ba? Oh. Kasi, basahin ko muna yung mga ibang basahin ko muna yung mga ibang comments dito. Sabi ni May Kamagay, tayo lang. I'm not sure kung ano yung meaning niya rito, pero sabi rin ni Jopper, si John Prats daw. John Prats ka daw ng Legazpi, pare? Legazpi Albay, okay. Ano pala to? Batang X pala to eh. Okay. Si Ron, ang galing daw ng music video and then ng song, and then sabi ni Jopper, kumusta mga sir? Kumusta Jopper, pare? Basta. Then si Seldon Imperial, mahal kong Kuya Jay. Ay, Seldon. Tapos ito pa yung malupit. Sabi rin ni Jopper, si Jay, magaling daw sumayaw. Multi-talented pala to si Sir Jay eh. Nakakabalik sa akin tong duet. Ayun, nag-request pa pag-samplein daw natin. Salamin. Hindi, sige, mabalik tayo sa ang dating Don Juan. Bakit ang dating Don Juan yung naging ang pangalan pala ng band, medyo intriguing na. Bakit ganun yung pangalan ng band? Kasi sir, dati, ang pangalan ng banda namin, Don Juan lang. Parang Don Juan. Yun. So, nung naisipan naming mag-change ng genre, so magsiswitch kami sa pop-punk, naisip namin, palit kaya kami ng pangalan. Pero parang nanghihinayang naman kaming tanggalin ng basta yung sa ilang taon na ginamit namin yung Don Juan. Don Juan. Sinuggest ko nun, kaming dalawa ng vocalista namin nag-uusap nun eh. Sinuggest ko sa kanya, bakit hindi na lang natin gawing
ang dating Don Juan. Para hindi na tayo magpapalit. Parang nandun pa rin naman yung Don Juan na pangalan. Nagdagan natin ng ang dating. Parang, kumbaga, tayo yung dating Don Juan. So yun, kaya ang dating Don Juan. Yung pangalan. Pero yung dating Don Juan, tsaka yung Don Juan, tsaka yung ang dating Don Juan, same character pa rin siya. Iba na, sir. Iba. 4-piece lang kami noon. Tapos nung unang sabak namin sa ang dating Don Juan, 6-piece na kami. Tapos yung genre namin noon, alternative rock, bigla kaming nag-switch sa pop punk na. Okay. Ganun. Richel, Paul, may question pa kayo? Sa ako, wala na. So far, satisfied na ako sa mga narinig ko kay Sir Jay. Medyo, alam ko to kasi busy. Pero pwede humirit ako na isa. Yes, sir. Sige. May nilabas pa kayong album? Maglalabas pa lang, sir. Maglalabas pa lang. Nasa pagtatrabaho ko pa ulit ngayon yung mga tracks namin. Siguro kung papalarin ngayong taon, kung hindi naman abutin ngayong taon, baka next year na. Sa Spotify namin, may 6 na kaming single na na-release. So, yung mga natitira doon, yun yung kasama sa album namin. So, okay. Saan available yung mga songs ng ang dating Don Juan? Available siya sa mga major streaming platforms like Spotify, iTunes, ano pa ba? Apple Music, YouTube. Yun. Ganun. Doon mapapakinggan. Pero Spotify, number 1. Okay, sorry. Hirit pa ulit ako pare, Sir J. Paano i-release to? Do you plan of i-release yung full length nyo sa streaming platforms, or do you also plan of releasing your album sa CD or sa cassette? Streaming platforms lang siguro, sir, ang target namin ngayon. Since majority naman kasi nang nasa market namin nandun eh. Okay. Ilang tracks to, pare, sa tingin nyo? Nasa 12 or 13. Pwede na. Full length na rin talaga. Full length. Madami-dami. Sana ma-release nyo rin in kind, like yung CD and yung Alam mo kung bakit ko tinanong yun? Actually, gas-gas na itong tanong ko sa mga naging guest namin dito kung saan nyo i-release, ganyan, kung vinyl or CD, cassette or whatever. Kasi, interesado ako lagi kung paano nyo i-release yung mga kanta nyo. Kasi I myself is a fan of in kind, may pinanghahawakan ng mga ng mga albums, ganyan. Alam mo yun yung nandun tayo sa 90s era na pag pinapakinggan mo, binabasa mo yung inlay, mga ganun. I mean, ako lang naman to. So, yun, tinatanong ko rin sa mga guests namin. But anyway, kung yun talaga yung plan niyo for now, I'm hoping na sana magkaroon din kayo na in kind. Baka, na-mention in ko, the sir, future. In the future, no? Any gigs? Any gigs? Saan namin kayo susundan? May parating kaming gig sa Saturday siguro, pero hindi ko muna siya ma-announce since hindi pa naman confirmed na, pero maghihintay pa kami para mas confirm siya. Pero yung mag-gig kami dyan sa Manila on June 28. June 28. Saan to, pare? Ano ba yan? Nalilimutan ko mga lugar kasi dyan. Pa-comment na lang ulit kung saan yun. Hindi, siguro sundan na lang namin sa page nyo. Sa page na lang. Sundan lang namin sa page nyo, then i-broadcast namin sa page din namin. Yes, sir. Sige. Okay, so what more we can expect from your band? Ayun. Kahit hindi na lang sa ang dating Don Juan, isama na rin natin yung SMS, yung Salamat Music Studio. Sige, sa studio muna siguro. Expect kayo na mag-upgrade pa tayo ng studio, syempre, yung physical, yung loob ng studio, and syempre sa gears, equipments natin, and sa mga softwares na ginagamit natin dito para mas
maging quality pa yung recording natin and yung outputs natin. And yun. Tapos sa banda naman, sa dating Don Juan, syempre yung album na full length, abangan nila. And couple of music videos. Tsaka magre-release din kami ng mga single. Kasi yung album, sir, yung siguro kalahati nun, nire-release na namin siya pa isa-isa. Mhm. Kasama yun lahat sa album. So, lahat nung na-release namin na nasa Spotify na, kasama yun sa album. Ganun. Tapos, syempre, music videos, gagawa pa kami. And yun, mga guesting dyan sa Metro Manila and gigs dito sa Bicol. Sana, dalasan nyo rin sa Metro Manila. Mas madalas kami dyan, sir. Kaya parang parang lagi ko sila na minsan nakikita sa mga sa mga nakapaskel. Ayan, may nag-comment sa Fête de la Music pala eh. Yun, sir. Pop-punk stage. Punk stage. Pop-punk stage. Regular ba kayo sa yearly Fête de la Music? Ngayon, sir, ngayon lang din kami na na line-up dyan. Ganda yan. Ngayon lang. Ayun na, pare. Fête de la Musique. Salamat, Update mo kami sa page nyo, Brad. Yes, sir. Kasi dumadaya kami ng Fête. Opo, sir. Oo. Nandun. Mag-update. Nagpo-post naman kami ng mga gig schedules namin sa page namin, sir. Pag may mga parating. Nice. Mostly namin dating talaga sa Metro Manila. Mm-hmm. Sige, sir. Yung sa sa paano kanila pala ako kontakin? May mga contact details ba? Kunyari, may mga kliyente na gusto magpa-mix o magpa-master o saan ka na pupuntahan? Facebook page, sir, kami Sige. Matanggap ng inquiries. Sige. Paul, pare, question. Parting shot, pare. Wala na akong question pero more power dun sa studio mo, sir. Sa Salamat Music Studio. Sir. Tingin ko, ganun na rin ako. More power sa Salamat. Pare, palawakin nyo pa yung music scene dyan sa maging mas malalang instrumento pa kayo na umatik-abong music scene dyan sa Bicol. Yes. At saka mapalawak nyo pa, hindi lang sa Bicol, pati sa mga kakalapit nyo pang mga region. And then, of course, sa banda, sa dating Don Juan. You mentioned na mas madalas kayo sa Metro Manila. Hopefully, pare, magkita-kita tayo sa isa sa mga gigs nyo rito. Oo. Ako naman, yun lang, tuloy-tuloy nyo lang. Tapos, nagpapasalamat din ako sa iyo kasi, Jay, kasi natutulungan mo yung mga ibang bands dyan na gumawa ng track na malilinis, na magaganda. So, yes. Doon, saludo pa rin ako sa iyo na And, tsaka, yun, palawigin nyo lang yung musika dyan sa Bicol, which is alam ko naman. Tsaka, napaka-intact ng dyan ng mga grupo dyan, ng mga tao So, shout out din. Siguro, TJ, bago tayo mag-end, patugtog pa tayo ng isa. Go ahead, pare. Para mas gusto ko yan. Okay lang, sir? Jay? Patugtugin ko yung Lagi o ano bang trip mo? Lagi, sir. May MV din yun Sige. Yun na lang, sir, ha? Sige, sir. Pero before mo ipatugtog yan, gusto ko lang i-acknowledge yung mga engaged sa stream natin ngayon. Sige. Ang dami nila, pare. Ang dami rin nag-PM sa akin. Aside dito sa nagko-comment dito, sabi ko, putangin na huwag kayo mag-message sa Messenger. Mag-comment kayo rito sa mismong stream. Pero anyway, yung i-comment ko muna na yung of course si Jovan Madrilejos, Arienda Toy, yung kababata ko si Jason sa Quezon City, si Christian, si Viv, pati office mate ko si Eris, si Yui Gray, si Shaina. Shaina, saludo ako dito sa
taon to, every stream nandito siya lagi, suporta. Maraming salamat, maraming salamat. Sa kapatid ko, yung mga kapatid ko, all 4 of them are watching, man. All 4 of them are watching. Thank you. Si May Vallejas Kamagay. Tapos yung office mates ko rin si Ron, si Jason, si Mark, and then si Jasper, and then teka basahin ko lang to of course si Jopper. Si Jopper ng Ericksons. Tapos yung classmate ko rin ng high school, si Gary Juke, si Ron, Rap, of course, si Seldon, and then si RJ, and then hindi ko na i-mention yung iba. Masyadong mahaba, pero thank you. You know who you are. Maraming salamat sa pag-suporta nyo sa aming stream. Although medyo naging late kami ng bahagya tonight, pero nag-jump pa rin kayo, nakasubaybay. Maraming salamat. Parting shot. Here's one song from our guest tonight. Ang dating Don Juan. Paul, ang dating Don Juan. Papasalamatan ba rin kayo? Yeah. Jay, pare. Shout out, pare. Siyempre, shout out sa mga kabanda ko na nanonood. Shout out sa kanila, sa family nila. And dito sa suit ko, Sweet Brag, maraming salamat. Mousetrap sa mga strap ng banda namin. Ano pa ba? Greyworks, yan. Yung gumagawa ng music videos namin. Sa vocalista ko, Greyworks na editing music video. Tapos sa kabanda ko. Ayan, sa mga kabanda ko yun. Salamat sa lahat na nanonood. Maraming salamat, friend. Okay. Thank you, Jay. So, yung ipi-play ko is yung song na ang dating Don Juan. Ang title ay Lagi. Maniniwala ba sila sa kwento kong to? Isang istoryang pantasya na nagkatotoo. Dati tinititigan lang ang kanyang larawan. Sabay hiling na sana parang araw magkatuluyan. Kahit hindi perfecto, sisiguraduhin kailan may di ka na muling luluha pa. Huwag mag-alala. Lagi mong tatandaan, tadhana'y atin yan. Lagi mong tatandaan, para bang ako'y nananaginip lang. Sana naman panaginip man ito naway hindi na magising. Baka bangungot pa ang aking kamulatan. Okay, tagal nangarap na mapasakin. Tapos ng paghihintay. Kahit hindi perfecto, sisiguraduhin kailan may di ka na muling luluha pa. Huwag mag-alala. Gusto kita. Sorry. Kahit hindi perfecto, sisiguraduhin kailan may di ka na
nasabi ko rin sa'yo at gusto mo rin naman pala ako. Kaya ito, tayo na. Saya, di ba? Ayun, sir. Anyway, Sir Jay, pare, maraming salamat. So, maraming salamat. Alam kong busy ka. Kausap ko pa lang si Rigel kung paano namin ikaw ibubook. Pero maraming salamat for accommodating, pare. Sobra. Tapos sana hopefully ma-guess ka namin. Pero this time around yung ang dating Don Juan yung maging topic natin, no? Yan, sir. Yan. Oo, pero ang galing. Sobrang solid. And then, yung engagement natin, sobrang natutuwa rin ako. Maraming salamat, pare. And then, si Paul, he have to go kasi meron pa siyang magbe-babysit siya ngayon. Kasi yung, so yun. And he also wants to extend his thank you, pare, for engaging. Medyo nag-extend tayo ngayon. Originally, 1 hour lang talaga tayo. Pero maraming salamat, pare. Sir, maraming salamat. Napaka-informative yung binigay niyo sa amin. Pati yung... Oo, sobra. Mas iba tong stream na to. Sige, sir. Good night po. At maraming salamat. Thank you. Sir J, maraming salamat. Thank you, sir.